Eto na naman ka-express, hindi lang ito isang magandang laro, kundi isang consistency na hindi na pwedeng baliwalain. Si Kai Sotto ay muling nag-deliver ng double-double sa Japan B-League. Nagtala siya ng 12 points, 11 rebounds, and 1 assist laban sa Seahorses Mikawa. Bagamat natalo ang Koshigaya Alpha sa score na 83-75, hindi yon ang pangunahing kwento. Ang mas mahalaga ay ang patuloy na pagpapakita ni Kai ng dominance sa loob ng court. Sa laban na to, malinaw ang kanyang presensya bilang anchor ng team, kontrolado ang boards, sulit ang depensa sa paint, at may consistent na contribution sa opensa. At hindi na ito isolated performance, kundi bahagi pa ng pattern sa kanyang laro. Kung susuriin ang kanyang kasalukuyang takbo sa liga, makikita na ang double-double ay nagiging normal na output para kay Kai. Sa bawat laro, may malinaw na role siya bilang pangunahing big man, at ginagampanan niya ito ng may consistency. Ang kanyang season averages ay halos 13 points and 9 rebounds kada laro, ay sumasalamin sa kanyang pagiging reliable presence sa loob. Pero higit pa sa numero, ang kanyang impact ay makikita sa mga detalye ng laro. Sa first half ng laban, tumulong siya upang maibigay ang lamang sa kanyang kupunan. Ipinakita ang kanyang kakayahang mag-control sa ilalim sa magkabilang dulo ng court. At sa second half, kahit bumalik ang kalaban at nakuha ang momentum, nananatili ang kanyang contribution, hindi siya nawala sa laro kahit nagbago ang takbo nito. Isang malinaw na indikasyon ng kanyang maturity at stability bilang player. Ang ganitong klaseng consistency ay mahalaga sa professional level. Hindi sapat ang isang standout performance kung hindi ito nasusundan ng pare-parehong output. At dito lumalabas ang tunay na proseso ni Kai. Mula sa pagiging prospect na may potensyal, unti-unti siyang nagiging isang player na may malinaw na identity at role sa team. Sa bawat rebound, bawat defensive stand at bawat puntos na kanyang naitala, mas lalo niyang pinapatunayan na kaya niya mag-deliver laban sa matitinding kalaban. At sa edad na 23, habang tuluyan nang nakabalik mula sa kanyang injury, ang kanyang trajectory sa laro ay patuloy na tumataas. At sa ganitong sitwasyon, hindi na nakakagulat kung muling bumabalik sa usapan ang tungkol sa kanyang NBA potential. Dahil kung magpapatuloy ang ganitong klaseng performance, hindi na itong simpleng development story, kundi isang seryosong case ng isang player na handa na para sa mas mataas na antas. Ang tanong ngayon ay hindi na kung kaya niya, kundi kung kailan darating ang susunod na pagkakataon para ipakita niya ang kanyang kakayahan sa mas malaking entablado. Sa mas malalim na pagtingin, ang ipinapakita ngayon ni Kai ay hindi lamang simpleng consistency. Ito ay translation ng kanyang laro patungo sa NBA framework. Sa Japan B-League, makikita na ang kanyang role ay hindi lang limitado sa pagiging scorer, kundi bilang isang two-way anchor. At ito ang eksaktong profile na hinahanap ng maraming team sa modern basketball. Una, ang kanyang rim protection at interior defense ay patuloy na lumalakas. Kahit hindi pa laging lumalabas sa box score ang blocks, ang kanyang presence sa loob ay nagbabago ng shot selection ng kalaban. Ang mga guards ay napipilitang mag-adjust, umiwas sa paint at kumuha ng mas mahirap na tira. Ito ang tinatawag na invisible impact, isang aspeto na lubos na pinapahalagahan ng NBA. Ikalawa, ang kanyang rebounding consistency ay isa sa pinaka-stable na bahagi ng kanyang laro. Ang 11 rebounds sa laban kontra Mikawa ay hindi isolated. Ito ay bahagi ng kanyang season-long pattern. Sa NBA, kung saan mahalaga ang possession game, ang isang big man na kayang kontrolin ng boards ay may immediate value. Hindi kailangan ng flashy plays, sapat na ang pagiging reliable sa ilalim. Ikatlo, ang kanyang offensive role efficiency. Hindi siya high-usage player, pero alam niya kung saan siya magiging epektibo. Sa putbacks, drop-offs at interior finishes, ito ang klase ng offensive profile na madaling i-integrate sa ibang sistema. Hindi niya kailangan ng bola sa bawat possession para makagawa ng impact, isang mahalagang katangian para sa isang role player sa NBA. Pero ang pinaka-critical na aspeto ay ang kanyang mobility at adaptability. Sa modern game, ang big man ay kailangang marunong mag-adjust sa pick-and-roll defense, mag-switch kung kinakailangan, at makipagsabayan sa mas mabilis na players. Sa mga recent performances ni Kai, makikita ang improvement sa kanyang footwork at lateral movement,
Mga indikasyon na patuloy siyang nag-adjust sa demands ng mas mabilis na laro. At kung pagsasamahin ang lahat ng ito, lumalabas ang isang malinaw na larawan. Hindi na siya raw prospect, isa na siyang functional big man na may defined role, isang bagay na mas mahalaga sa NBA kesa pure potential. At sa malaking perspective, ang trajectory ni Kai ay papasok na sa pinaka-critical na yugto, ang tinatawag na conversion stage. Ito ang phase kung saan ang lahat ng development, experience at consistency ay kailangang magbunga ng konkretong opportunity. Well, sa edad na 23, hindi na siya teenage prospect. Nasa gitna na siya ng kanyang athletic prime window, kung saan inaasahan na ang kanyang performance ay hindi lang promising, kundi NBA ready. At dito pumapasok ang kahalagahan ng kanyang kasalukuyang run sa Japan B-League. Ang bawat double-double, bawat solid game laban sa top teams ay hindi lang stats, ito ay evaluation tape para sa mga scouts. So ang tanong ngayon ay hindi na kung may talent siya, napatunayan na yon. Ang tanong ay kung paano niya ito i-convert sa tamang opportunity. Sa NBA ecosystem, hindi sapat ang pagiging magaling, kailangan mo ring tumugma sa pangangailangan ng isang team. Kung may kupunan na naghanap ng size, rim protection at cost-efficient role player, tataas ang chance ni Kai. Pero may isa pang mahalagang factor, timing. Ang NBA ay mabilis magbago. Bawat taon may bagong rookies, bagong prospects at bagong systems, kaya ang window para makapasok ay hindi laging bukas. At dito nagiging critical ang kasalukuyang momentum ni Kai. Habang siya ay healthy, productive at consistent, ito ang panahon kung kailan dapat dumating ang opportunity. Well, sa kabilang banda, mahalaga rin ang kanyang long-term vision. Kahit hindi agad dumating ang NBA call-up, ang patuloy na dominance sa international leagues ay nagtatayo ng matibay na career foundation. Pero kung magtuloy-tuloy ang trajectory na ito, hindi malayo mapunta siya sa isang sitwasyon kung saan hindi na siya maghahabol ng pagkakataon, kundi ang pagkakataon na mismo ang lalapit sa kanya. Well, sa huli, ang ipinakita ngayon ni Kai ay malinaw na ebidensya ng isang player na patuloy na umangat sa tamang direksyon. Sa kanyang sunod-sunod na double-double performances sa Japan B-League, hindi na ito simpleng flashes ng potential, kundi isang consistent na production na may tunay na epekto sa laro. Ang kanyang presensya sa loob, rebounding at defensive impact ay nagiging pundasyon ng kanyang team, at ito ang mga katangiang hinahanap sa mas mataas na antas ng competition. At habang papalapit siya sa kanyang prime years, ang momentum na ito ay nagiging mahalagang susi sa susunod na yugto ng kanyang career. Kung magtuloy-tuloy ang ganitong klaseng performance, hindi na malayong makita siyang mabigyan ng pagkakataon sa mas malaking entablado.